Palayasin mo kasi albularyo ka! Anong magagawa ko lola mo yung aswang? Angkan ni Lola ay pamilya ng aswang at kay Lolo naman ay albularyo. Matagal ko na itong gustong ilabas. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat ang sikreto ng pamilya namin na matagal nang itinago at kinimkim sa likod ng katahimikan. Kasi Kuya Mid, sa dugo ko, magkalaban ang dalawang mundong dapat ay hindi kailanman nagsama. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, sa akin pa mismo sila nagtagpo. Kasi ang angkan ni Lola ay aswang. Angkan ni Lolo naman ay albularyo. Simula bata ako, may kakaibang pakiramdam na sa paligid ng bahay namin. Hindi siya halata sa unang tingin, pero kapag tumagal ka, mararamdaman mo na parang may mga matang nakatingin kahit walang tao. Sa tuwing may namamatay sa baryo, laging may bulungan ang matatanda at halos pare-pareho ang sinasabi nila. Baka may gumalaw na naman sa mga taga-pusod. Yun ang tawag nila sa compound ng pamilya ni Lola. Isang lugar na puro kamag-anak niya ang nakatira. Tahimik sila, bihirang magsalita, at mapagmasid kung tumingin. Parang sinusukat ka nila sa bawat galaw mo. Madalas pa silang nakaputi kahit gabi na. At kahit walang okasyon, para bang may sariling mundo na sila lang ang nakakaintindi. Pero si Lolo, ibang-iba siya sa lahat. Siya ang madalas lapitan ng mga kapitbahay kapag may hindi maipaliwanag na nangyayari. Kapag may nilalang na gumugulo o kapag may taong sinasabing dinadalaw, siya ang gumagawa ng anting-anting, nagtatapal ng kung ano-anong halamang gamot at nagsusunog ng dahon ng alagaw na may kakaibang amoy kapag gabi. Hindi sila madalas magsama ni Lola. Hindi ko sila nakikitang magkatabi ng matagal. Magkaibang kwarto ang tulugan nila. Magkaibang hapag ang kainan. At parang may pagitan na hindi pwedeng tawirin. Pero kahit ganoon, hindi sila nag-aaway. Parang tanggap na nila pareho na hindi sila dapat magsanib. Na magkasama lang sila dahil sa pamilya at hindi dahil sa iisang mundo. At ako, anak nila mama, apo nilang dalawa. Ako ang naging gitna. Doon nagsimula ang lahat noong 17 birthday ko. Tahimik lang ang selebrasyon namin, pero ramdam ko na parang may inaabangan ang lahat. Parang may hinihintay na mangyari. Binigyan ako ni Lola ng kwintas na may ngipin ng paniki. Hindi siya mukhang pangkaraniwan. Parang buhay pa ang bagay na iyon kahit hawak ko lang, Pangdepensa. sabi niya. Pero sa tuwing isinusuot ko iyon, may naririnig akong boses. Mahina, paos, at parang galing sa malalim na hukay. Paulit-ulit lang ang sinasabi. Samantalang si Lolo naman, kinagabihan, tahimik akong inabutan ng maliit na bote ng langis. Pangilag sa anino. Sabi niya habang seryoso ang tingin sa akin. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero naramdaman ko na hindi iyon basta simpleng babala. Isang gabi, habang tulog ako, may panaginip akong hindi ko malimutan. Nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa bubong ng bahay ng kapitbahay. Nakayuko ako, parang may hinahanap, at ramdam ko ang sobrang gutom na hindi ko maipaliwanag. Pagdilat ko, nasa sahig na ako. Pawis na pawis, hingal na hingal, at ang pinaka nakakatakot, may dugong tumulo sa gilid ng labi ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Doon ako kinausap ni Lolo. May dugo ka, pero hindi yan sa'yo. Sabi niya, May nilalang sa loob mo na malapit lumabas. Kapag tinanggap mo yan, Wala nang atrasan. pero kinabukasan, si Lola naman ang kumausap sa akin. Kapag tinakwil mo ang lahi mo, ikaw ang unang lilipunin. Pinanganak ka sa dalawang magkaibang mundo at hindi magtatagal, pipili ka rin. Simula noon, lalo pang lumala ang mga nangyayari sa akin. Sa gabi, naririnig ko ang bulungan ng mga hayop na parang naiintindihan ko na. Ang huni ng tuko, para bang may sagot sa bawat tunog. Ang mga pusa, hindi na tumitingin sa akin. Parang alam nila kung ano ang unti-unting nangyayari sa loob ko. Hanggang sa isang gabi ng malakas na ulan, may kumatok sa bahay namin. Pagbukas ko ng pinto, isang babae ang nandoon. Wala siyang mata,
Pero nakangiti siya, parang kilala niya ako. Carla, Sabi niya sa malamig na boses. panahon mo na. Biglang sumugod si Lolo, hawak ang buntot pagi. Hindi ko pa siya nakita na ganoon kabilis kumilos kahit matanda na siya. Sa likod ko, narinig ko si Lola na sumisigaw. Hindi ko maintindihan kung pinipigilan niya ba si Lolo o pinoprotektahan niya ako mula sa kanya. Magulo ang gabing iyon. At isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang may bahagi sa akin na gustong sumama sa babae. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Iniwan kami ni Lola. Umuwi raw siya sa pusod. Si Lolo naman, hindi na halos lumalabas ng kwarto. Araw-araw, parang unti-unti siyang nanghihina, na para bang may kumakain sa lakas niya kahit wala namang nakikita. At ako, nakakatulog pa rin ako. Pero may mga gabi na nagigising ako na nasa kisame na. Nakadikit ang katawan ko, parang natural lang sa akin iyon. Oo, Kuya Mid, sa kisame. Wala akong sugat, wala akong galos, pero ramdam ko na may nagbabago. Hindi na ako katulad ng dati. Parang unti-unti akong nahahati. May bahagi sa akin na humihila pababa sa dilim at may bahagi na pilit kumakapit sa liwanag. Ngayong Pasko, may balak daw bumisita si Lola. Tahimik lang si Lolo, pero bago siya tuluyang tumigil magsalita, may iniwan siyang babala na hanggang ngayon ay bumabagabag sa isip ko. Kapag humalik na siya sa noo mo, kalimutan mo na ang pagiging tao. At ngayon, Kuya Mid, ito ang kinatatakutan ko. Hindi kung sino ang pipiliin ko, kundi kung may natitira pa bang ako para pumili. Kasi ang gutom, nandito na sa loob ko, at ang langis ni Lolo, paubos na.